My name is Ana De Roca. I'm a part-time teacher. My name is Nora Bote. I'm a retired insurance agent. Hi, I'm Francine Garcia, and I'm an artist by profession. Hi, I'm Paolo Paruhinog. I'm 21 years old, taking film in De La Salle College of St. Biniog. First, yung odd working hours. Tapos nakakatakot pumunta sa work. Parati silang pagod. They're always been tagged as barbaric and uneducated. Ayokong mag-end up sa call center kasi sayang naman po yung course ko. Merong viral photo about call center people who lack discipline. I'm a single mom, so gusto ko kasama ko yung anak ko sa special occasions like Christmas kasi one time na nagko-call center ako, walang holidays, as in hindi na-recognize yung Philippine holidays. Parang age-dependent na rin yung pagtatrabaho sa call center eh. Siyempre yung age ko, marami na rin tanong sakit kaya parang I don't think. BPO na yung last option ko. Pag wala ka ng choice, yun yung bagsak mo. I don't wanna see myself in a dead-end job. They would always say, ayoko sa regular job kasi ang liit ng sahod, yung isang buong tax ko, yun na yung salary mo. Pero in real life naman, some of them are undergrad. My name is Agnes and I'm 55 years old. There are times na medyo challenging ang mag-work sa call center. There are times that I feel weak and sick, but I do not have any choice except to go to work for the sake of my kids. In 1999, my husband left us for another woman. Of course, I was so terrified. And I was shocked as I do not know what to do. I do not know where to start. I cried day and night, thinking if I could survive being a single mom. Hi, my name is Eric Malinaw. Hanggang first year college lang yung natapos ko kasi hindi kinaya ng magulang ko na pag-aralin ako. Hindi sila parehas na magkasama sa bahay. So, ang halos bumubuhay lang sa akin is yung nanay ko. So, sobrang hiya ko. It came up to the point na kailangan ko magpalipat-lipat ng bahay. Kasi nga, ayoko nang iniisip nila na maging pabigat ako sa buhay namin. So, may nakilala akong kaibigan ko na nagtatrabaho sa parlor. Actually, siya yung may-ari ng parlor. Naging tambay ako doon for how many years. And as time goes by, natuto na rin akong maggupit, mag-manicure and pedicure. Natuto na nga rin ako magkuskus ng kalyo ng mga customers. My name is Marjorie Melina Abesamis. Before, kabilang din ako dati sa mga kabataan na hindi problema yung pang-tuition, na pa-party-party lang after exam. Because my parents' income was pretty stable. College ako, second year college, nagkasakit yung daddy ko. Apparently, ang investment ng parents ko sa akin, sa aming magkakapatid. So, apat kami sa family. Walang savings yung family. Medically terminated siya. So, lahat ng pera palabas. Last 2005, a friend of mine tried to convince me why not work in a call center. May mga panahon na may sakit ang mga anak ko, and yet I still need to come to work. And because of different time schedule of my work, talagang marami kong na-miss yung Pasko, Bagong Taon, lahat ng mga holidays, ultimo yung mga birthdays ng mga anak ko. Pero they understood kasi alam nila na yan ang bread and butter ko. And because of that, I was able to send my 3 children to school. Yung 2 nga, graduate na. In a call center, nobody is too old to continue pursuing their passion. Isa lang yung dasal ko nun, mabigyan ako ng chance na makapag-aral and makapag-work at the same time. Hanggang one time,
nirefer na lang ako ng friend ko na try mo, mag-work ka sa call center. I get to save up for my studies. Not only that, they even offer yung shift exemption policy wherein I, as a student, I get to choose yung schedule na mag-fit sa school. I was lucky enough because I've been part of the company na very understanding and supportive sa mga advocacies ng employees nila. Having said all of those things, I'm very thankful, and thankful is really an understatement dahil sa BPO jobs, maraming tulad ko na nakapag-pursue ng pag-aaral. Currently, I am now a team leader. Here, I really feel their passion in taking care of their employees. One time, habang pumapasok ako dun sa parlor ng kaibigan ko, may nadaanan ako na call center. Actually, isa siyang free call center training. Sabi ko, bakit hindi ko siya itry? Tapos yung pangwalo sabi ko sa nanay ko, Mami, pagka hindi pa rin ako nakapasa dito, babalik na lang ako sa paggugupit. Luckily, itong company na to, binigyan ako ng chance. Alam nila na hindi ako graduate ng college. Alam nila na I don't have any call center experience. Pero sila lang yung company na nagbigay sa akin na chance to prove yung worth ko. Pagbalik ko, sabi ko sa nanay ko, Mami, hindi ka na maglalaba sa ibang tao. Mami, hindi ka na magpaplansya ng damit ng ibang tao kasi may work na ako na maayos. Susuklian ko na yung mga hirap na ginawa niya sa akin before. I started working as an agent. Hindi ako ganun kagaling. Sabi nila, hindi ko namin kailangan ng magaling. Ang kailangan namin may attitude na mapagkakatiwalaan. Yung tamang attitude sa trabaho. Super thankful ako kay God kasi I'm in a company that gives so much support, lalong-lalo na sa katulad kong miyembro ng LGBT. Yes, totoo yung sinasabi ng ibang tao na marami sa amin, walang manners, barbaric. Siyempre, hindi naman kasi kami nabibigyan ng lahat ng pagkakataon na makapag-aral sa magandang schools. Hindi lahat pinanganak na mayaman. Pero dahil dito sa call center at lalong-lalo na sa company na to, maraming tao ang nagbibigyan ng chance para makatapos ng pag-aaral. Maraming pangarap ang natutupad. Maraming pamilya ang nabubuhay. At higit sa lahat, maraming buhay ang nababago dahil sa call center. Actually, pahiya po ako ng konti. I felt embarrassed. But at the same time, I was inspired. Kasi malayo po narating niya at kahit paano, malaki din po natulong sa kanya. Kaya yun nga po, I'm sorry, I think I was really harsh kanina. Nakaka-shock tsaka nakaka-proud yung story ni Mommy. Kasi kaya niyang ipursige yung family niya alone. 3 kids is not a joke. Halos hindi ko siya matignan dahil parang hiyang-hiya talaga ako sa mga nasabi ko. Hindi, I don't know kung ano yung emotion. And sabi ko nga, siguro, ang ganda ng outlook niya sa buhay. Girl, sorry again dun sa lahat ng mga pang-ookray ko. I really admire your perseverance and basta no matter how hard life gets, push mo lang yan. Pak, pak, pak. Ganon! So, saan ka na nag-work now? Actually, yung pinapangarap ko na company dati is actually where I work now.